Good morning. Siguro marami kayong naririnig na or may naririnig siguro kayo na malaki ang demand ng cybersecurity dito sa Australia. Meron pong katotohanan dun. Instead of, kung sasabihin ko lang, edi pakita ko na lang kung bakit ganun yung sa tingin ko. So, ito yung Seek website. This is a job search website dito sa Australia and it's popular. Ito rin yung ginamit namin, gamit ko noon sa New Zealand. So, narrow down natin yung search, Information and Communication Technology, Australia, Security. So, covered dito karamihan ng cybersecurity or security work dito sa Australia. Usually, ang indicator ko or settings ko is ito nga, Information and Communication, Security, Australia, and then I sort by date. So, if you sort by date, kasi dalawa po yan, merong relevance at saka merong date. If you search by date, ilalagay po niya sa taas, sa top research result, yung pinaka-latest, gaya nito, 14 minutes ago. Ngayon, makikita ko, based on experience, if you scroll down to the bottom, yan, ito yung bottom, usually, pag dating mo sa bottom and makikita mo na wala pang 2 days ago, gaya nito, 21 hours ago, malaki ang demand. Just, tingnan po natin. Kasi yung ibang trabaho na pinopost dito, gaya ng web developer kunyari, pagka page down mo pa lang, makikita mo na 3 days ago, 7 days ago. Pero itong security or security in general, makikita po ninyo marami, iba-iba siya. Merong penetration tester, which is ito yung gusto kong pasukan. Merong analyst work, merong cybersecurity engineer, merong I'm not sure what this is, coordinator, merong security engineer. Makikita nyo iba-iba. Iba-iba rin yung title. Merong cybersecurity analyst. Ito siguro yung makikita natin na SOC analyst. Iba lang yung title or job title. Pero basically, pare-pareho din siya. And makikita nyo, iba-iba lang yung security roles na ino-offer. And tingnan po ninyo dito, 2 hours ago, nasa gitna na tayo nung page 1, 2 hours ago pa rin yan. And be an early applicant. Ibig sabihin, bago lang po itong na-post. Siguro baka wala pang nag-a-apply, kaya be an early applicant. Kita nyo, ang dami. 17 hours ago, 18 hours ago. And iba-iba rin yung location. Scroll up natin, back to the top. Iba-iba rin yung location. Meron sa Melbourne, merong Sydney, merong Perth, merong Canberra. So, iba-iba, madami. Ngayon, paano, kung ikaw ay Pilipino, based in the Philippines, gusto mong magtrabaho dito, mas maganda na pumunta ka rito on a work visa. Pwede ka siguro mag-apply, kunin natin to, pwede ka mag-apply sa mga positions na to, pero most likely, more often, kadalasan, ang hanap nila yung nandito na. Kasi yung iba, hindi interesado na mag-sponsor pa para lang pumunta rito dahil marami ding cybersecurity students or mga estudyante na nagtapos ng bachelor's in IT or computer science. Marami din po dito. So, hanggat maaari, gusto nila yung nandito na para wala masyadong complication. And, ano pa ba? Although every now and then may makikita kayo dito na nagpo-post na willing sila na overseas applicant or remote position. Meron din ganon. Pero tiyagain nyo lang. Isa-isa, applyan nyo isa-isa. And then siguro, out of 100, may isang kakagat. Okay na yon, di ba? Malaking opportunity na yon. Now, isa pang gusto ko i-point out dito, paano kung hindi kayo IT student or wala kayong background sa IT, Pilipino ka, na nasa Pilipinas, gusto mong pumunta ng Australia, kailangan lang mag-aral kayo dito. Dati kasi, pwedeng mag-apply for student visa habang nasa Pilipinas. Hanggat maaari, iniiwasan na po nila yan dahil maraming nagko-complain na marami ng student visa rito. Like bago mag-election,
Yun yung malaking issue. Marami daw estudyante na dumating over a given period of time. I think that was 1 year or 2 years. 1 million po na estudyante ang dumating dito. Marami nagko-complain. Tumaas ang renta, tumaas ang housing. So, hanggat maaari, iniiwasan na nila yan. So, paano gagawin natin? Kung gusto mong mag-aaral dito, mas sakit sa bulsa masyado. Last I checked, sa Victoria University, kung mag-aaral ka ng Certificate 2 in IT, nasa ilang libo rin eh. Check natin ha, pakita ko lang. So, kung mag-search tayo ng Cert 2 IT, National Training Register, estudyante ako sa Victoria University, so yun yung hanapin natin. Wala. IT Services, Bachelor of Computers and IT. So, tignan natin to kung magkano tuition lalabas. Pwede nyo rin gamitin to dahil andito lahat ng information na gusto mong makuha kung mag-aaral ka. Undergraduate o short course, TAFE siguro. TAFE courses, Certificate 3 in IT. Ito yung kinukuha ko ngayon, tinatapos ko, although last I heard sabi nung professor ko tatanggalin na to. So, pwede mo rin kunin siguro to, Certificate 4. Mas mataas siya kaysa Cert 3. Kung magtapos ka ng Cert 4 versus Cert 3, pareho kayong, kunyari, dalawa kayong applicant. Yung isa Cert 3 natapos, yung isa Cert 4, mas malaki ang advantage ng Cert 4. Although, siyempre, depende rin sa, experience or work history. So, 1 year full-time, fees, VET, basically, yan yung Victoria, I forgot. Course structure, credit and pathways. Ito yung mga requirements. Pathways into this course. So, kunyari, Pilipino ka, kailangan mo to English and preparation courses dahil, ano yung test na tawag doon? Nakalimutan ko. You need to take that test. And also, magkano recognition of prior learning. Kung gusto mong i-avail to, tignan mo na lang to later. Pero right now, hindi natin ko-cover yan. So, course structure, wala ditong security related. Ito. Pero it's basically ano lang ito eh. Theoretical. And wala masyadong hacking or security related. So, ito yung mga aaralin nyo. Transfer content to websites. Basically, masyado pong basic ito para sa in my opinion, fees and scholarship. So, ito yung kailangan natin makita. Kung mag-aaral kayo, per annum, it's 4,000. Materials, ito yung mga gagamitin nyo kunyari. Student and amenities. So, lalabas mga $5,000 a year. Pero 1 year lang to. So, yun. Plus yung paggastos nyo araw-araw, yung renta nyo. Rent will be about $100, $200 a week. So, kailangan mo lang kumita ng a little over that, plus kain mo, plus getting around. Usually, pag estudyante ka for 1 year, medyo tipid ng konti. Makakakuha ka rin ng trabaho, pero limited. Usually, cleaner yung mapapasukan mong trabaho. Full place fee, 11,500. Nakalimutan ko kung ano ibig sabihin nito eh. Pero expect siguro to pay this much. Okay? If you're planning, kung wala kang background in IT or meron kang background, gusto mo makakuha ng credentials na galing sa university here in Australia, maghanda ka ng 11,500 for the tuition itself, plus panggastos mo for the year. Magkano ba abutin? 500 a week siguro, okay na. Mabubuhay ka na nun bilang estudyante. You're renting one room. Mas mura siguro if you're sharing the room. And panggastos mo araw-araw, pangkain mo. And besides, makakakuha ka ng trabaho when you get here. Yun yung importante. Okay, so going back to the jobs.
Cert 4 in IT. Pwede na siyang i-consider. Hahanap ka ng junior role or junior position, entry-level position. Every now and then may ganun pero right now hindi pa natin nakikita. Kung tingnan natin yung page 2 ng search results, ito siguro yung mga ilang araw na nakaraan. Tingnan na, scroll down tayo. Ito, 1 day ago. So makikita mo nasa next page na yung more than 24 hours old na job postings. Pero ibig sabihin, marami pa rin po yan. Kasi kadalasan, gaya ng web developer, web content, front-end developer, pag page down mo pa lang, 1 day ago, 2 days ago na. Ito, mga analyst work. Itong coordinator, pwede siguro sa Cert 4 na IT. Although, tignan natin kung ano yung requirements. Usually, ilang years din yung kailangan. Degree qualification. So, hindi pwedeng Cert 4 natin. Although, depende rin yan. Kung mapapakita mo na meron kang lab na ginawa, kaya mo i-explain yung ginagawa mo, malamang makonsider ka for interview. So, bahala ka na. Diskarte mo lang. Alam mo naman tayo mga Pilipino, mahilig sa diskarte at gagawa ng paraan para lang mapasok ng trabaho. Ito, security assessor. Mostly analyst work to. 6 months. Mataas din yung requirements dito. Perform 5 years proven experience. So, malabo tayo dito. Security specialist and analyst. Ang isa pa, ang advantage mo kung nandito ka na, especially kung meron ka ng PR, makakakuha ka ng mga certifications and licenses na hinahanap din when you apply for work, especially sa security. Ito, prior experience with the public sector is essential. Yung mga government clearance, importante po for security work. Lalo na kung a-applyan mo is somewhere in Canberra or a government position. Ito, Canberra. Senior Security Analyst. Although hindi senior, tignan lang natin kung ano yung requirements. Tertiary qualification. Pwede siguro. Ito, importante to if you're applying for government work. Yung mga qualifications, certifications, clearances, and isa pa, most likely kailangan nila Australian citizen or at least permanent resident, or minsan pwede na yung Australia or Canadian, New Zealand citizen. Ikaw consider nila minsan yun. Okay? Pinakita ko lang, marami pong opportunity. Kung marami nagsasabi na may opportunity pero mahirap, syempre, sa una mahirap, you need to research, ito bago lang You need to research, kailangan mo rin mag-invest, kailangan mo pumunta dito, kailangan mo mag-aral. Dahil kung graduate ka sa ibang bansa, mas maraming hihingin, mas maraming sisilipin. Alright, again, the website, seek.com.au. Kung nasa Pilipinas ka pa, subukan mo mag-apply or pumunta ka rito, apply for a course that's IT related. And then, in the meantime, kung estudyante ka ng IT, you can get work as support for IT. Technical support, desktop support, yung mga ganong position since you're in IT already. So, marami din ganon na position na available, although hindi na natin ko-cover dito. Alright, so ito lang muna. Kung meron po kayong tanong or comments or suggestions, pakilagay lang po dito sa baba. Maraming salamat po.